Binalaan ni Pasig City Mayor Vico Sotto ang publiko laban sa umanay propaganda ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na itinuturing ang kanilang sarili bilang mga small fish o mga biktima lamang sa anomalya sa multi-bilyong pisong flood control projects. Kung susuriin natin ng mabuti, hindi lang sila basta contractor, sila ay naging tagapagpasimuno, sabi pa ng alkalde. Base sa ulat ng Anti-Money Laundering Council or AMLAC, mahigit 180 billion ang pumasok sa mga bank account na konektado sa apat pa lamang sa 9 nilang kumpanya. Giit ni Sotto, malinaw umano itong patunay na hindi sila ordinaryong kontraktor, kundi mga tagapagpasimuno sa umano'y anomalya. Kasalukuyan nang nakadeteni si Sara Diskaya sa Lapu-Lapu City matapos siyang ibiyahe kahapon, December 20. Una, sana mas marami pang mahuli at mapanagot, pero isipin na lang din natin 6 months ago ni hindi natin alam na ganito na pala kagrabe yung nangyayari sa mga DPWH projects. 6 months ago, akala ng mga Diskaya at na marami pang iba na wala nang makakagalaw sa kanila, impunity. Kahit papano nasa tama ang momentum. Dalawa, wag sana natin kagatin ang propaganda ng mag-asawang Diskaya na sila ay small fish o biktima lamang. Sabi ng AMLAC, mahigit 180 billion pesos ang pumasok sa mga bank account nila, apat sa 9 na kumpanya pa lang nila ang pinag-uusapan natin. Kung susuriin natin na mabuti, hindi lang sila basta kontraktor. Sila ay naging tagapagpasimuno. Hindi lang isang administrasyon ang dinaanan nila. Lagi nilang pinupuntahan yung mga congressman, nagpapamiting ng mga chief of staff, tapos pinipresenta nila yung mga available na DPWH budget, lantarang nag-aalok ng advance, porsyento, SOP. Tatlo, sabi ni Madam Sara, paano yung mga anak ko? Huhu. Sana naisip niyo yan bago niyo dinamay ang mga anak ninyo sa mga kalokohan ninyo. Pangalan pa lang ng korporasyon, ginawa lang santo, pero St. Gerard, St. Timothy, St. Matthew, pati yung YPR. Si Matthew Carl, binili ang St. Matthew Corporation, 18 years old noong 2022, sa halagang 245 million pesos. Sana all may 245 million noong 18 years old. Hindi bababa sa 17 billion ang naging infra projects na nito. Si Gerard William Francisco, 18 years old, 2021, nagparehistro ng one-person corporation, Waymaker General Contractor. 50 million pesos authorized capital stock, 12 million pesos paid up capital. 2023 alone, naka 3 billion pesos ito. Property bang usapan pa yan? Mr. and Mrs. Diskaya, hindi lang kayo nagnakaw. Tinulungan at tinuruan ninyo ang mga anak ninyong magnakaw. Sana magsisi sila, at magsabi na ng buong katotohanan, pero sa nakikita natin, parang wala talaga silang pagsisi. Patuloy pang nagsisinungaling. Paiba-iba ang kwento. Nung una, yumaman sa DPWH. Sa dulo, maliit ang kita sa DPWH. Minsan, lugi pa daw. Nung una, binanggit si Speaker Martin, pati si Zaldi. Sa dulo, ngayon, wala naman daw silang alam dun. Buti na lang, una na nilang pinangalandakan ng nakaw nila, kaya halata tuloy sila ngayon. Gumagawa pa rin sila ng kasamaan. 2 congressman na nagkwento sa akin na humihingi sila ng pera. Cash, kapalit ng hindi pagsama sa kanila sa listahan o dun sa ledger. Ilan na rin ang nagkwento sa akin na tinatakot pa rin nila mga dati nilang empleyado para hindi tumistigo laban sa kanila. Blackmail. Huwag tayong tumigil. Patuloy natin gawin ang lahat na makakaya natin para mapanagot ang dapat managot. We all have something to contribute. Let's all do our part. Samantala, iginiit ni dating Senator Antonio Trillanes IV na ang tanging paraan lang para makalaya si Sara Diskaya ay kung ibubunyag umano nito ang tunay na backer niya noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa post sa kanyang X account nitong December 21, sinabi ni Trillanes na dapat mapagtanto ni Diskaya na iisa lamang ang paraan para siya makalabas ng kulungan. Ang sabihin umano ang katotohanan kung sino ang tumulong sa kanya para makakuha ng 200 bilyong halaga ng mga proyekto ng gobyerno. Ngayon na nakakulong na si Diskaya, dapat niyang ma-realize na ang tanging paraan lang para makalaya siya ay kung sasabihin niya ang totoong backer niya noong Duterte admin. Kaya siya nakakuha ng 200 billion worth of projects. Ani Trillanes. December 18,
Formal nang inihain kay Diskaya ang arrest warrant at siya ay idetini sa NBI Detention Facility sa Bureau of Corrections. Ang warrant ay kaugnay ng mga kasong graft at malversation na inihain laban sa kanya at sa siyam na iba pa ng Office of the Ombudsman para sa 96.5 million Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Senator, so many questions to ask. Let's make the most out of the time that we have. First, Sara Diskaya, now in jail for the alleged 96.5 million Ghost Flood Control Project in Davao Occidental. And you have dared her to name itong Duterte-era backer who helped them secure more than 200 billion in government contracts. Can you tell us more about this, Senator? Yes, kagaya lang nitong kaso kung saan siya ay nakakulong, imposibleng nakuha niya yan ng walang politikong proponent. Meron at merong kumita dyan, that's why kumita na politiko, kaya niya nakuha yung proyekto niya. Kasi yan si Diskaya, abot siya dyan sa Davao. Kaya kung makikita natin, ng mga kababayan natin, from 2017 hanggang 2022, umabot ng 200 billion pesos ang mga kontratang na corner niyan ni Diskaya. Senator, do you think itong pagka-aresto kay Sara Diskaya is strong enough to expose itong systemic corruption network or baka maging scapegoat ito for powerful protectors? Hindi naman. Kumaga kasi hindi naman ibig sabihin nun na magiging mapapawala sala. Siyempre kailangan niyang isauli yung mga nakuha niya na pera. Kasi ang pagkakaalam natin, dito sa 200 billion pesos na kontratang nakuha ni Diskaya, ano lang siya dito? Siya lang ay isang front. So nakakakuha siya ng mga royalty. Royalty lang ang nakukuha niya dyan. Senator, I'd like to go back to something that you said earlier. You mentioned na front lang ang mga Diskaya na nakakakuha lang sila ng royalties. What do you mean by that, Senator? Ganito po kasi, itong sila Diskaya, nagsimula ito sa Pasig. Ano lang ito sila, dami lang sila nung mga nakaraang local government leaders dyan sa Pasig. Tapos, eventually, noong 2016, nung naupo na si Duterte, ito ay inaccredit na maging AAA contractor. Na sa aking paniniwala ay beyond their capacity. Tapos ngayon, sila ay nakakakuha ng kontrata all over the country. So, tapos at the same time, so it's beyond the capacity of even yung mga talagang malalaking mga kontratista kasi magmo-mobilize ka ng equipment mo, yung mga tao mo, talagang yung expertise center lang sa ilang proyekto. Pero ito, sabay-sabay, daan ng proyekto nakuha nito. Tapos, yun na nga, ang impormasyon, ina-award lang sa kanya kunyari, joint venture, tapos binibigyan lang siya ng royalty, so wala siyang trabaho. Yung mga kapartner na contractor, sila yung gumagawa, if at all. At isa nga dyan sa mga kapartner ng kumpanya ni Diskaya ay yung mga kumpanya nung tatay at kapatid ni Bongo. Yan po. Ang kailangan imbestigahan ng todo ng mga otoridad, lahat ng contracts sa DPWH ng mga proyekto ni Diskaya, yung mga ka-joint venture nila, yun yung mga tunay na kumita ng malaki dyan. Ito mga kabunyog reaksyon ni Mayor Vico Soto na mayor ng Pasig City tungkol dito na nga sa pagkakaaresto na kay Sara Diskaya. Mayroong recorded na video si Mayor Vico Soto. Medyo mahaba yung sinabi niya, pero ang isa doon sa nakakuha ng atensyon natin ay yung binunyag niya. Ibinunyag ni Mayor Vico Soto, sabi niya, hindi pa rin nagsisisi
itong mag-asawang Diskaya, kung iniisip daw natin na na magsisisi na dahil sa kanilang pinagdadaanan ngayon o sa kanilang problemang kinakaharap ngayon, ayon kay Mayor Vico Soto, wala daw silang nakikitang pagsisisi mula dito sa mag-asawa. Kaya wag daw tayong pabubudol. Ito kasing si Mayor Vico Soto, alam naman natin, noong eleksyon noong May 2025, nilabanan ni Sara Diskaya si Mayor Vico Soto sa pagka-mayor ng Pasig. Yung kasing mga korporasyon ni Diskaya, ang business address noon doon sa Pasig City. Kaya siguro may mga nag-udyok dito sa mag-asawang Diskaya o dito kay Sara Diskaya na tumakbong mayor ng Pasig, labanan si Vico Soto. Ang iniisip naman ng mga politikong nasa likod ni Sara Diskaya, maraming pera si Sara Diskaya at kapag linabas nito ang pera, matatalo si Mayor Vico Soto. Pero hindi nangyari yun eh. Saludo tayo sa mamamayan ng Pasig. Saludo tayo sa mga Pasigenyo. Hindi sila nagpadala sa pera ng mga Diskaya. Overwhelming ang lamang. Sobra ang lamang pa rin ni Mayor Vico Soto laban dito kay Sara Diskaya. Matindi sana kung nanalo itong si Sara Diskaya. Ibig sabihin, hindi na lang siya kontraktor, negosyante, kundi papasok na rin siya sa politika at makakakuha na siya ng pwesto, lalo na kung nanalo itong mayor ng Pasig. At kung nanalo itong mayor ng Pasig, wala na, mahirap nang matanggal yan kasi mayaman, makapangyarihan. Pero ang akala nga natin nun, matindi ang laban ni Mayor Vico, pero hindi pala. Hindi. Ang layo ng lamang ni Mayor Vico Soto. Ano pa rin? Kumbaga nanindigan pa rin ang mamamayan ng Pasig, hindi nila ipagpapalit ang magandang pamamahala, ang mahusay na pamamahala ni Mayor Vico Soto dahil lang dito kay Sara Diskaya, kahit pa ito napakaraming pera. Minsan mayroon din tayong mayroon din tayong sasaluduhan sa ating mga kababayan, kasi napuprostrate tayo na ang ating mga kababayan laging nagpapadala sa pera. Pero sa sitwasyon ng Pasig, hindi. Sa sitwasyon ng Pasig, hindi. Talagang ang mamamayan ng Pasig, nanindigan sila. Kumbaga, mayroon ng isang Mayor Vico Soto na nagpakita sa kanila ng magandang pamamahala. Bakit pa nila ito ipapatalo? Kaya saludo rin tayo sa mamamayan ng Pasig. At si Mayor Vico Soto naman, matapos ang eleksyon, at ito na nga, nagkaroon na nga nitong mga anomalya, lumabas na itong mga Diskaya ay sangkot sa mga anomalyang ito, hindi na rin tinantanan ni Mayor Vico Soto. Hindi dahil kalaban niya sa politika ang mga Diskaya, kundi gusto talaga ni Mayor Vico Soto na labanan ang korupsyon. At nang pumutok nga yung mga anomalya sa flood control, isa sa mga unang nag-appear sa pagdinig ng Senado at ng Kamara ay si Mayor Vico Soto. Ito ngayon, mayroong binunyag si Mayor Vico Soto matapos maaresto si Sara Diskaya. Sabi ni Mayor Vico Soto, mayroon siyang mga kaibigang kongresista na nagsabi sa kanya na binablackmail. Ang ibig sabihin ng binablackmail, tinatakot at kinikikilan, hinihinga ng pera nitong mag-asawang Diskaya. Anong ibig sabihin nito? Ay di ba kasi itong mag-asawang Diskaya, naglalabas sila ng kanilang sinumpaang salaysay, tapos naglalabas sila ng listahan ng mga kongresista at mga senador na di umano'y sangkot sa anomalya sa flood control. Parang ang ginagawa nito nila Diskaya, tatakutin yung congressman. Congressman, kung ayaw mong isama ka namin sa listahan, magbigay ka sa amin ng pera. Yun ang ibig sabihin, blackmail, binablackmail. Tinatakot ang mga kongresista na pag hindi nagbigay sa kanila ng pera, isasama nila dun sa listang ginagawa nila. Ang lista na yon, yan yung sinasabing mga sangkot sa anomalya sa flood control. Ay syempre, kung ikaw naman, kongresista ka, ayaw mong madamay dyan sa mga lista-lista na yan ni Diskaya dahil, ito namang si Diskaya, kahit hindi naman talaga totoong
sangkot sa katiwalian, sa anomalya sa flood control, ininalagay na nila doon. Oh, kumbaga ginagamit pang negosyo, ano? Ginagamit pang pagkakapirahan nila Diskaya itong investigasyon na ginagawa tungkol sa flood control. May mga kongresista na tinatakot, binablackmail na kung hindi magbibigay sa kanila ay isasama nila sa lista. Matindi, ano? Matindi. Sabi niya, 2 ng congressman ang nagpaabot sa kanya. 2 na. Ang paabot daw sa kanya, binablackmail, kinikikilan. Oh, kung ayaw niyong isama sa lista ng mga kongresista na ilalabas namin na sangkot sa anomalya sa flood control, magbigay na rin ng pera. Matindi rin itong mag-asawang Diskaya, no? Siguro dahil nagagastusan na sila ng malaki. Nagagastusan sila ng malaki dito sa mga problemang legal nilang to. Siyempre, yung bayad nila sa abogado. Tapos siguro may mga inaareglo sila. Oh. Kaya ang gusto siguro ng mga Diskaya, wag nang mabawasan yung pera nila. O para may panggastos sila sa abogado, kinukuha nila dito sa mga kongresista na kinikikilan nila. O sinasabihan nila na, o kung ayaw mong isama ka namin sa isasubmit naming lista, magbigay ka ng pera. Matindi, ano? Pati pala yung kanilang mga empleyado, binablackmail, tinatakot na wag magtestigo laban sa kanila. Grabe. O yan. Yan po, galing kay ano to? Galing kay Mayor Vico Soto. Kaya ang pakiusap ni Mayor Vico Soto, wag daw tayong maniwala sa pambubudol. Kaya ito yan, mga kabunyog, mga kababayan. Matindi, ano? Matindi. Hanggang sa ganyan, ginagawa pa rin pagpapirahan ng mga Diskaya based sa kwento ni Mayor Vico Soto. Grabe, ano? Kung ganun ang ginagawa, kung totoo nga yun. Kahit pala sa ganyang sitwasyon na may problema sila, nakakaisip pa rin ng paraan. Siyempre, ang mahal ng bayad nila sa abogado. Ngayon, para may pambayad sa abogado, mangingikil dun sa mga kongresista. Grabe, ano? Yan, napanood po natin yan sa sinabi mismo, kininto mismo ni Mayor Vico Soto. Hindi po ako nang i-intriga. Plinay ko yun para mapanood nyo. Yun talaga ang pagkakasabi ni Mayor Vico Soto. May nakausap daw siyang 2 congressman, nagsumbong sa kanya. Kinikikilan daw nitong mga Diskaya. Matindi talaga. Mga kabunyog, ito. May reaksyon, may advice si dating Senador Sonny Trillanes dito sa mag-asawang Diskaya. Lalo na kay Sara Diskaya. May advice siya, paano ang mga ito makakalaya. Ang advice ni Trillanes, kung titingnan natin, isasabi ko sa inyo mamaya, ibang-iba dun sa advice ni Marcoleta. Kaya ngayon, kumbaga, Diskaya na kung sinong susundin nila. Yung in-advise sa kanila ni Marcoleta o yung itong ina-advise sa kanila ni dating Senador Sonny Trillanes. Matagal kasi na ang parang pinakikinggan itong mag-asawang Diskaya si Marcoleta eh. Sinusunod nila kung anong advice ni Marcoleta sa kanila. Mula pa lang doon sa kanilang sinumpaang salaysay. Doon kasi sa sinumpaang salaysay ng mag-asawang Diskaya, ang mga binabanggit doon, wala man lang senador. Pangalawa, lahat kongresista ang mga nandun. Lahat mga kongresista. At ngayon, lahat ng mga sinasabi ng Diskaya doon sa kanilang sinumpaang salaysay, mula lang 2022 to 2025, ibig sabihin panahon ni PBBM yan, ni Marcos. Pero yung panahon ni Duterte, walang nababanggit doon. Kaya ang advice ni Trillanes, mga kabunyog, ganito ang advice ni Trillanes. Sabi ni Trillanes sa advice niya, ito ipakita ko. Yan. Ito yung advice ni Trillanes. Sabi niya, mga kabunyog, dapat niyang ma-realize na ang tanging paraan lang para makalaya siya ay kung sasabihin niya ang totoong backer niya noong Duterte administration, kaya siya nakakuha ng 200 billion pesos na worth of projects. Yan po ang sinabi ni dating Senador Sonny Trillanes. December 21 yan
O, mainit-init pang advice yan ni datong Senador Sani Trillanes. Kumbaga, ang kailangang sabihin ng mga diskaya ay sino ba ang naging backer nila? Sino ang pinaka nagbigay sa kanila ng kasi ang worth ng projects di umano ito nag-research si dating Senador Sani Trillanes. Ang worth ng projects ng mga diskaya mula 2016 to 2022, ibig sabihin sa panahon lang yan ng Duterte 200 billion. Grabe 200 billion pesos ang worth ng projects na nakuha ng mga diskaya panahon ni Duterte. Sa bagay, inamin din naman yan ng mag-asawang diskaya Nung si Bato pa nga ang nagtanong sa kanila, di ba? Tinanong ni Bato, kailan po kayo naging talagang malaking kontraktor na yumaman kayo sa mga transaksyon? Sabi niya, 2016. 2016. Tapos pinaulit pa ni Bato, pakisigurado po ng pitsa ng taon. Sabi niya 2016. Nung nag-appear na naman sila sa kamera, ang naalala ko, ang nagtanong na naman dito kila Diskaya, si Congresswoman Beatrix Luistro. Sabi ni Congresswoman Beatrix Luistro, tinatanggap nyo ba na kayo ay sobrang yumaman? Itong paglaki ng inyong assets at mga yaman ay taong 2017 pataas? Sabi ni Diskaya, oo. Ang problema ngayon, pagdating dun sa kanilang sinumpaang salaysay, wala naman silang binabanggit sa panahon ni Duterte. Walang binabanggit itong mag-asawang Diskaya. Kaya ang malinaw, pinoprotektahan nila yung mga panahon ni Duterte. Dun sila yumaman ng sobre. Dun sila yumaman ng sobra. Ito na nga, nag-research na si Trillanes, 200 billion worth of projects ang nakuha nila sa panahon ng Duterte. Kaya ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi ni Trillanes, sabihin na lang nila yun. Sino-sino ang mga backers nila nung panahon ni Duterte kasi dun sila sobrang yumaman. Ang problema, yun din ang ayaw sabihin ng mga Diskaya. Ayaw nila Mayroon silang mga sinabing pangalan, pero mga kongresista. At yung mga kongresista na yon, mga project sa panahon ni Marcos, 2022 to 2025. Kaya hindi tell-all ang ginagawa. Ang ginagawa ng Diskaya, may tinatago, hindi nagtitell-all. Lalo pa, hindi sila nagbabalik ng yaman, ayaw nila. Kasi ang advice sa kanila ni Marcoleta, hindi nyo naman kailangang magbalik ng yaman. Kasi wala naman yan sa rules. Wala naman yan sa batas. Di ba, yan yung laging binabanggit pa ulit-ulit ni Marcoleta. Tinatanong pa nga yung DOJ, tinatanong yung ombudsman, saan ba sa batas makukuha yan na dapat munang magkaroon ng restitution. Kaya ito, ang mangyayari talaga dito kay Diskaya, kung hindi sila magko-cooperate, hindi nila sasabihin ang lahat ng nalalaman, lalo na yung tungkol dyan sa panahon ni Duterte, paano kayo sobrang yumaman? Anong mga projects? Actually, alam nyo yung nakasuhan si Diskaya, mga kabunyog? Itong unang kaso ng Diskaya, itong dahilan bakit na-aresto si Sara Diskaya, sa Davao Occidental yan, 96.5 million. Alam nyo kung kanino pa yan na taon? Duterte yan. 2022 GAA yan. Flood control project sa bayan ng Jose Abad Santos sa lalawigan ng Davao Occidental. So, ano yon? Kumbaga, hindi sila makakatakas doon, itong mga Diskaya, kasi ghost project. Kaya, ang dapat na gawin talaga ng mag-asawang Diskaya na yan, mag-cooperate na at magbalik ng ninakaw na yaman. Yun lang. Pag sinabing mag-cooperate, huwag silang magpo-protect kanino man. Lalo na nung panahon ni Duterte, sabihin nila, paano sila sobrang yumaman sa panahon ng Duterte? Kasi 200 billion worth of project, sabi ni Trillanes ang nakuha nila panahon ni Duterte. Pagkano ang mga kickbacks doon? Sino ang nabigyan yan? Ang problema dyan ay di ba nag-joint venture pa ang Diskaya kila Bongo? Yung construction companies ng pamilya ni Bongo, nag-joint venture pa yan. Magkano doon yung naging partihan nila? Sino-sino ang nabigyan ng kickbacks doon? Yan ang mga kailangang sabihin ng mga Diskaya kung gusto nilang makalaya.
sabay magbalik sila ng ninakaw na yaman. Pag hindi nila ginawa yan, wala. Yan. Bahala sila. Sinong susundin nila? Si Marcoleta o si Trillanes? Kung patuloy silang si Marcoleta ang sinusunod, hindi talaga sila makakalaya. Yan ang totoo dyan. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.